Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Kumusta po? Pinagpala po ba kayo? Amen. Sige nga po, tumayo nga po muna tayo. Inan-inan. Ayan. Magising po at mabuhay ang mga dugo at huwag niyo po akong tulugan. Yun na po ba? Mukhang hindi naman kayo inat-inat. Tumalon-talon. Parang hindi makatalon na. Basta nabuhayan kayo ng dugo, okay na sa akin. Amen? Amen. Sige po, umupo na kayo. Makakaupo po. Bago po ang lahat, siyempre, ako na rin po ang magbabasa ng scripture natin. So, inaanyayahan kung tumayo ang bawat isa, yung mga basahin natin. Ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 22 mula sa verse 1 hanggang verse 14. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham!" "Narito po ako," tugon naman niya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama ni Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Na ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dako na nilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano yun anak?" tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang lupang ihahandog?" Ang tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac, matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham! Abraham!" "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking lupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaroon. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakaraan. Pagpalain mo ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Makakapunod mo kayo. Amen. So alam ko po na ang iba sa inyo ay pamilyar sa passage na ito. Amen. Alam ko po na ang iba sa inyo ay narinig na ito. At mamaya po yan ang ating pag-aaralan. Isa po yan sa bahagi ng ating pag-aaralan. Bago po ang lahat, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na mabuti at tapat, nagpapasalamat po kami sa pribilehyo na ang inyong mga salita ay aming mapag-aralan sa oras na ito. Ang aming pong dalangin o God ay ang inyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso at gamitin niyo po ako na inyong tagapamahayag o God, ng inyong mabuting balita, ng inyong encouragement, ng inyong ilaw at gabay, Panginoon. At dalangin po, Panginoon, na sa mga makikinig nito ay nawa, Panginoon, kanila itong angkinin, Panginoon, ang mga pangako mo, O God,
at maging ang mga katuruan na kanilang tatanggapin, O Diyos. Maraming salamat. At i-anoint niyo po ako, puspusin niyo ako ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magpapatuloy po tayo sa ating series na pinamagatang Embracing a Faith-Filled Focus. Embracing a Faith-Filled Future. Ayan, nakalimutan nyo na. So ano po ito? Sabi ko nga, ito ay isang positibong pananaw na sa kabila ng mga hindi pa natin nakikitang mangyayari. Alam niyo po yung mga walang kasiguraduhan ng mga kaganapan sa ating mundo, sa ating buhay, ay naroon pa rin po na handa tayong yakapin ito at handa tayong tanggapin ito ng napuno ng pananampalataya sa ating mga buhay. Amen po ba? So una natin pinag-usapan dito sa series na ito, yung being faith-filled in times of trials. Yan, sa mga pagsubok, sa mga problema natin. At last week po ay binahagi ng ating kapatid si Brother Gabby na tayo ay maging focused. Amen, natatandaan niyo po? Maging focused sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang promises, sa kanyang pong provision, at sa purpose niya sa ating buhay. Amen po ba? At ang mensahe po natin ngayon ay may kinalaman din siyempre sa itinuro ni Brother Gabby. Siyempre, magagawa lamang po natin mag-focus sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang mga pangako, sa kanyang provision, sa kanyang purpose sa ating buhay, kung tayo po ay may pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po magkasama palagi yan yung being faith-filled and focused. At patuloy lamang po tayo na makakapag-focus sa Panginoon kung tayo po ay patuloy din na lumalago sa pananampalataya. Tama po ba? We can only focus on God if we have faith in Him. Tama po ba? And we can only constantly focus on God if we continuously grow in our faith. Kasi po, yung pag-focus natin, minsan nawawala, di ba? Out of focus. Pero kung patuloy tayong lumalago sa pananampalataya, patuloy din po tayong itutuon ng Panginoon sa Kanya. Amen? At doon tayo magtutuon sa mga bagay na pinag-aralan natin nung last week. At syempre sa ating Panginoon. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Kaya nga po ang pananampalataya ay isang lakad. Ito po ay isang lakbayin. Faith is a walk. Faith is a journey. Amen po ba? Amen. At sa ating pong buhay ay dadalhin tayo sa maraming lugar, sa iba't ibang lugar. Maaring ito ay patag na daan, ito ay lubak-lubak, ito po ay liku-liko, ito po ay mabundok. Pero kahit na saan man po ito, saan man po tayo dalhin ng Panginoon, sa bawat daanan natin na lubak o sa bawat bundok na malampasan natin, ang goal po natin ay malampasan ang mga bagay na to, di ba? Malampasan. Kasi siya, ang ating Panginoon, ang object at goal ng ating pananampalataya, ng ating faith. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. So, nais ko po ngayon tingnan ang isang lingkod ng Panginoon na sa kanyang pangalan ay nakakabit na yata ang faith, ang word na faith. Amen po ba? Kapag po narinig natin ang pangalan Abraham, alam natin na, this is a man of faith. Actually, ang tinawag nga po sa kanya is the father of nations. Many nations dahil sa kanyang pananampalataya. He is the father of our faith. Dahil po sa matindi niya pananampalataya, sa pagsunod niya sa Panginoon at sa kanya pong lakad na talagang tumuon siya sa nais ng Panginoon sa kanyang buhay. So, alam po natin na ang pananampalataya ni Abraham ay kagaya ng marami sa atin. Hindi po ito overnight na nangyari. Tama po ba? Siyempre wala pong ganun, di ba? Kagaya po ng lahat sa atin, ang kanyang pong pananampalataya ay dumaan sa proseso. Dumaan po siya sa mga pagsubok. Dumaan din po siya sa test na binigay ng Panginoon. Dinala po siya ng Panginoon actually sa iba't ibang lugar. Doon po sa ibang scripture na babasahin natin mamaya, dinala po siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, magpunta ka sa lugar na ito. Sinabi ng Panginoon, magpunta ka sa lugar na ito. At sa patuloy po niyang paglakad
sa kanyang pananampalataya, sa patuloy niyang pagsunod sa Panginoon, ay unti-unti po na doon lumago at doon po unti-unti na lumalim siya sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? So nais ko po pag-usapan natin ang isang bahagi o isang bagay sa kanyang buhay na bahagi ng buhay pananampalataya niya. Isang bagay sa buhay ni Abraham na bahagi ng buhay pananampalataya niya. At ito po ay ang altar. Altar po. Ang salita po, altar. As a man of faith, Abraham is also known as a builder of altars. Si Abraham po ay kilala rin na nagtatayo ng mga altar. Ang title po ng ating message ay Building Altars. Sige nga po, Building Altars. Yan po ang title ng ating mensahe ngayon patungkol po sa altar. At kung makikita niyo po, kung nabasa niyo na po ang Genesis chapter 12, ang Genesis chapter 13, at yung 22 na binasa natin, sa lahat po ng pinuntahang lugar ni Abraham po dinala ng Panginoon sa kanya, siya po ay nagtatayo ng altar. Sa tuwing bago po niya ito iwan, o kapag po may pinagawa sa kanya ang Panginoon doon, pagkatapos po siya ay magtatayo ng isang altar. So ano nga po ba ang altar at ano ang kahalagahan nito sa buhay ng isang mananampalataya o sa pananampalataya ng isang tao? Alam ko po na pamilyar ang marami sa inyo sa altar. Hindi po ba? Ako po sa kinalakhan ko, ang altar ay yung pong nasa simbahan. Hindi po ba? Yung ganito, ito po, altar. At ganoon din po sa bahay, kung saan mayroong nakadisplay na yung punto. Yun po ang altar na tinatawag sa amin. O marahil sa inyo rin. Pero ano po ba ang totoong altar? Ang biblical altar o yung altar na sinasabi dito o noong panahon ng mga patriarka o noong panahon nila Abraham. The word altar in the Bible, basahin niyo nga po, is a place of slaughter and sacrifice. Sige nga po. Amen. So, noong po panahon ni Abraham, ang altar po ay napakasimple, yung po parang mga pinatong-patong lang po mga bato. At doon po ay nagsusulog sila, doon sila pumapatay ng kanilang sakripisyo, pag-alay, paghahandog doon sa ating Panginoon. At ito po, ang sabi nga dito, ay tanda ng pagsamba. Ito po yung paraan ng paglapit nila, ito yung pag-acknowledge nila at appreciation sa ating Diyos. In other words, ito po yung worship. Ito po yung tanda ng worship sa kanila. Ang altar ay isang lugar ng pag-aalay at sakripisyo. Ang altar ay tanda ng pagsamba. At bilang mga Kristiyano, hindi po ba alam natin ang pagsamba hindi lang nakikita sa isang gawain natin. Dahil ba nagpunta ka dito sa church ay sumamba ka na. Hindi po gano'n ang pagsamba sa atin. Ang pagsamba ay more than sa isang gawain na ginagawa natin, kundi ito po ay paraan ng ating pamumuhay. Ito po ay nakikita sa ating buhay. Way of life. Worship is a lifestyle. So kung gano'n po, sa panahon natin ngayon, maaari wala tayong mga physical na altar. Although sa iba po sila ay nagkakaroon din ng mga gano'n. Nagtatayo yung iba ng memorial altar bilang tanda po kapag kagaya po si Pastor Alan, yung ating senior o yung senior pastor natin, international pastor, ay siya po ay nagtatayo minsan ng altar kapag po meron siyang nais yung talagang masidhing pagsamba o may gusto siyang nais ay parating sa Panginoon. Pero sa atin po ngayon, in modern times din, ang altar po sa mga kagaya natin mga Kristiyano ay sa bahagi ng buhay natin. Dahil sinabi natin na ang pagsamba po is a way of life, hindi po ba? So sa atin din mga Kristiyano, parang nagtatayo rin tayo ng mga altar sa buhay natin, sa mga areas ng buhay natin. Nakuha niyo po yun? At meron din maaari siguro ang altar natin ay isang lugar o oras na ating ginugugol sa Panginoon. So mas mapag-aaralan pa po natin yan kung anong ibig sabihin ng altar. So gusto ko nga po na lumingon kayo sa katabi nyo. Sige nga po, at tanungin nyo sila, anong altar ang meron ka? Sige
Sige nga, ulit tinanong niyo ba? Anong uri ng altar mayroon ka? So, sa buhay pananampalataya po ni Abraham ay meron po siyang 4 na mahahalagang altar na itinayo. At yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Iisa-isahin po natin yan. Ang una po na altar ay, basahin niyo po? Amen. At the altar of encounter, at tingnan po natin yung ating verse dyan. Nagtuloy si Abram. Abram pa lang po ang pangalan niya doon. Abraham po nung pinalitan ng Panginoon. So nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Noon naroon pa ang mga Kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupain ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So yan po yung una na tinayo ni Abram, ang altar of encounter kung tawagin natin. Ito po ang unang altar na tinayo niya. Ni Abram pa lamang po siya doon. Ang sabi po sa verse doon, nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. So maliwanag po sa verse na yun na na-encounter ni Abram ang ating Panginoon. Sa kung anyo po ng Panginoon nagpakita, sa kung anong anyo po nagpakita ang Panginoon kay Abram ay hindi natin alam dahil hindi binanggit. Pero alam po natin ang Panginoon ay nagpapakita sa iba't ibang kapamaraanan, kagaya kay Moises sa isang nasusunog na puno, hindi po ba? O minsan ay parang yung maliwanag lang na ilaw, kagaya kay Pablo, pero hindi po natin kasi nakikita ng yung mabibehold ang image ng Panginoon na tayo mabubuhay pa. Hindi po yun posible yung sinasabi sa Bible. Kasi pag nakita mo na ng harap-harapan ang Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay nasa langit na. So, hindi po natin alam kung anong anyo nagpakita ang Panginoon kay Yahweh ay kay Abraham, pero maliwanag na sinasabi, nagpakita siya. So yan po ang encounter ni Abraham sa ating Panginoon. At sa bawat mananampalataya po, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ay napakahalaga po yung unang encounter natin sa Panginoon, hindi po ba? Amen? Ito po ay sa iba ay memorable. Yung talagang hindi mo malilimutan. Kagaya po ako, yung pong panahon na yung talagang na-encounter mo ang Panginoon ay ako po iyak lang ng iyak ng ilang oras. Talagang walang tigil na. So emotional po. Pero sa iba hindi naman maaaring emotional ito. Pero alam mo na na-encounter mo pa rin ang Panginoon. Hindi po ba? Dahil wala naman yung sa emosyon. Pero ito lang yung iba-iba po ang ating experience. Depende sa pagkapahayagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At dito po sa kaso ni Abraham, sinabi sa kanya ng Panginoon, natin lisanin niya. Alam niyo po yung dito, kung mababasa niyo po yung earlier verse, ang sinasabi po dyan ng Panginoon ay lisanin niya ang kanyang bayan. At siya po ay magpunta sa lugar na ituturo ng Panginoon sa kanya. At doon po pinangako sa kanya na pararamihin ang langit niya, pagpapalain siya, ang mga magsusumpa sa kanya, isusumpa ng Panginoon, at ang mga papala sa kanya, ipapapalain ng Panginoon. Yan po ang pangako ng Panginoon kay Abraham. So, the altar of encounter is also a place of promise. Yan po, tandaan natin. Kapag na-encounter mo po ang ating Panginoon, ay dito po mabubuksan ang maraming pinto ng pangako ng Panginoon sa iyong buhay. Nakuha niyo po yun? Maaaring hindi agad-agad. Maaaring pong maghihintay kayo. Kagaya nga po ng sinasabi ng ating kapatid, si Sister Aileen kanina, maaaring may paghihintay. Pero matutupad ang pangako ng Panginoon lahat. Amen po ba? Kagaya po ng pinangakuan ni Lord si Abraham. Siya po ay matanda na nung panahon na yun. At siya po ay wala pang anak. Pero sinabi na siya ay magiging ama ng maraming bansa. So, kung iisipin mo, posible naman yata tayo, 75 years old ako, wala akong anak, tapos ako magiging ama ng lahat ng bansa. Pero sa Panginoon, wala akong imposible. Ang lahat po ay nagiging posible kapag po ito ay sinabi ng Panginoon. Isa pa po ay tinayo ni Abram ang place of encounter sa Shechem. Ayan. Ang lugar na Shechem po, alam ko hindi nagkataon na ito po ay ibig sabihin shoulder o balikat. At ang shoulder po, biblically and symbolically,
ay nagpapahiwatig o nagsasabi ng yung para sa burdens o yung mga kabigatan natin, yung binubuhat natin ang mga kabigatan natin. At sa altar po of encounter, dito po yung kapag ka na-encounter mo ang Panginoon ay hinihikayat ka niya po na ang iyong mga burdens, ang iyong mga struggles, o mga kabigatan mo sa buhay ay ilagak mo sa Kanya. Amen po ba? So parang pinapaalala sa atin at kay Abraham ng Panginoon na maaaring mong ilagak sa akin ang iyong mga burdens, ang mga kabigatan mo. So ang altar of encounter po, kahit na po una natin na-encounter ang Panginoon, hindi po doon natatapos yun. Kailangan po ito ay hindi lang, ibig ko sabihin ay one-time experience na hindi mo nababalikan ang lugar na iyon. Araw-araw po, we have to have a daily encounter, a fresh encounter with God. Agree po ba kayo? Kailangan po daily po yun, a fresh encounter sa ating Panginoon. Dito po natin ilalagak palagi sa Panginoon pag nakikipagkita tayo sa Kanya yung pong mga kabigatan ng kasalanan natin, kabigatan ng mga kabiguan natin, kabigatan na yung mga pagkakamali natin, umaaring pisikal na kapaguran natin o emosyonal. So encounter mo ang Panginoon, magpunta ka sa altar mo sa Kanya at ilagak mo sa Kanya maging yung mga kahinaan mo. At hindi lang sa tuwing nanghihina ka o yung nadi-discourage, babalikan mo ang salita at pangako ng Panginoon. Sabi natin, diba? Yung pangako niya, yung mga salita niya, i-remind mo sa sarili mo. At doon ay mai-encourage kang muli. Amen? So doon po natin makikita na yung place of encounter na yun at a place of promise and a place to give your burden sa ating Panginoon ay balik-balikan mo palagi. Dahil doon, mariremind ka sa pangako ng Panginoon na hindi napapako. Sabi nga ng ating kapatid. Hindi po ba? So balikan po natin yun palagi. Yun po ang una. When we visit the altar of encounter daily, we will grow spiritually. So yun naman po yun eh. Yun po yung simula ng paglago natin. When we encounter the Lord, palagi. Yung patuloy na paglago natin. Amen po ba? Amen? So yun po una, altar of encounter. At ang pangalawa po ay altar of prayer. Tingnan po sa natin sa Genesis 12:8. Yan. Basahin niyo nga po. Buhat noon, nagtuloy siya sa bulan sa silangan ng Bethel at tumigo sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran pagkamay na nasa silangan. Nagtayo din siya doon ng altar at sumamba kay Yahweh. Amen. So ito po yung pangalawa na altar na kanyang itinayo. Altar of prayer. Ang sabi po doon, nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Ang literal na translation po ng sumamba at kahit po doon sa English version ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. So hindi po ba yung sa prayer natin, ito yung pagtawag natin sa pangalan ng Panginoon? Amen? So yun po yung altar na itinayo na pangalawa ni Abraham. At ito po ay binalikan pa niya. Nung siya po ay sa isang bahagi ng buhay niya ay nagbalik ulit siya dito at nagtayo ulit ng altar na parehas din po. He called on the name of the Lord. Yun po ang sinabi doon. So makikita po natin dito yung progreso. Kung babalikan niyo po yung verse, makikita po natin yung progreso ng paglakad sa pananampalataya ni Abraham na buhat o mula doon sa kanyang tinaroroonan na lugar sa kapatagan ay nagtuloy siya sa kaburulan. So nakita po natin na sa kaburulan na siya na area, sa mas mataas na lugar siya, dinadala ng Panginoon. Ang paglago po natin sa ating prayer life ay isang indikasyon na tayo ay lumalago spiritually. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Pagka po hindi lumalago ang prayer life natin, ay tanungin natin kung lumalago nga rin ba ang ating pananampalataya. Pero isang indikasyon po ng paglago ng ating pananampalataya ay paglago rin ng ating prayer life. At some point, kailangan lumevel up tayo mga kapatid. Amen po ba? At some point. Amen? Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Kailangan lumevel up. Sabihin mo. Kailangan lumevel up. Sabihin mo sa
ibaba? Nanatili ba sa ibaba si Abraham? Siya po ay lumakad. Lumakad ang pananampalataya kung saan siya dali ng Panginoon. At siya po ay napunta sa isang mas mataas na lugar. Amen? Parang sa pag-aaral lang po, hindi po ba? Merong moving up ceremony, hindi po ba? Sa lahat ng pag-aaral natin, kailangan mag-level up din tayo. Pero alam niyo po, kailangan, kahit na po medyo mas mahirap pag level up ka o nagpunta ka sa isang mataas na lugar, ay binibigyan ka ng magandang o kakaibang pananaw ng ating Panginoon. Ayan, sinulat ko po, kapag dinala ka ng Panginoon sa mas mataas na lugar, binibigyan ka niya ng bagong pananaw. Bakit po? Tingnan niyo po, pag mas nasa itaas kayo, nakikita niyo yung bigger picture. Nakikita niyo yung mga sitwasyon at nangyayari. At mas lumalawak ang nakikita niyo. Ganito pala ang nangyayari. Ngayon nakikita ko na. Yung dating maliit na bahagi lang ng larawan na nakikita mo, ay nakita mo na yung malaki. Di ba? At doon, mas naliliwanagan ang pag-iisip mo. Mas lumalawak ang pang-unawa mo sa buhay. At mas lumalalim ka rin sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi mas pinaiintindihan niya yung mga bagay na dati, hindi mo naman maintindihan. Hindi po ba? So di ba yun naman ang kailangan natin kapag nananalangin tayo? Dahil sabi natin, ito po ay altar of prayer. Ang kailangan natin pag nananalangin tayo, ay yung nakikita natin yung bigger picture. At nakikita natin na ang isang sitwasyon o ang mga pangyayari ayon sa kung paano ito nakikita ng Panginoon. Hindi po ba? Kasi ang Panginoon nakatunghay eh. Alam niya nangyayari sa lahat. At pag tayo nanalangin ng nais ng Panginoon, gusto ko makita mo kung paano mo nakikita ang bagay na to. Gusto ko makita mo kung paano mo nakikita ang sitwasyon na ito. At yun ang gusto kong ipanalangin mo. Hindi kasi yung nais natin, kundi yung nais ng Panginoon, ang nais niyang ipanalangin natin. Kasi yun naman ang tutuparin niya eh. Ang pangalan na ang panalangin na ayon sa kalooban ng Panginoon. When we pray according to the will of God, yun ay tutuparin niya for sure. So yun ang gusto ko makita, sabi ng Panginoon, tingnan mo ang sitwasyon according sa kung paano mo ito nakikita. At yan ay kung ikaw ay umaakyat sa iyong pananampalataya, kung ikaw ay umaakyat sa iyong pananampalataya, mas mauunawaan mo ang nais ko. So ang altar of prayer po is also a place of dependence. May sinulat po uli ako dyan. Ang paglago natin sa pananampalataya ay hindi dahil mas kaya na natin tumayo sa sarili natin. O sabihin natin, mas matatag na tayo sa sarili natin. Ang paglago natin ay dahil mas natututo tayong dumipende o manahan sa Panginoon. Yun naman po yung paglago natin eh. Sa bawat paglago natin at paglalim natin sa pananampalataya, yun dahil mas nananahan na tayo. Alam natin na yung, kaya tayo matatag, alam natin na yung kinakapitan natin ay matatag. Hindi nabubuwag, hindi ba? So yun po ang mahalaga dyan, na malaman natin na kapag tayo ay dumidepende sa Panginoon, tayo ay mas lumalago at mas tumatatag sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kumusta naman po ang altar ng prayer life natin? Tingnan po kayo sa mga mata. Kumusta po ang altar of prayer life natin? Gano'ng kadalas at gano'ng kahaba tayo nakikipagligid sa Panginoon? Paano natin pinapahalagaan yung altar na yun sa ating buhay? Baka kaya kung matutulog na lang tayo, tapos makakatulugan pa. Diba? Ganun po ba? Diba? Maglaan tayo talaga ng time para sa altar of encounter, altar of prayer life natin sa Panginoon. So yun pong pangalawa. Ano pong una? Altar of encounter, altar of prayer. Ang pangatlo po ay altar of separation. Ano yun? Ano yung altar of separation? Basahin po natin sa Genesis. Ayan, chapter 13, 8, 9, and then 18. Tatalog po tayo kasi mahaba po para na makita natin yung pangyayari. So, kinuusap ni Abraham si Lot. Hindi tayo dapat mag-away. At ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Kamag-anak po ni Abraham si Lot. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Lumipat si Abraham sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. So ano po ang kwento dito kasi? Si Abraham at si Lot ay magkasama po nung nilisan nila yung lugar na yun, nung
Abraham po ay inutusan ng Panginoon na magpunta ka sa lugar na ito, si Lot po ay bitbit na rin niya, si Sarah yung asawa niya. So magkasama po silang naglakbay. Dala nila yung mga kung anumang ari-arian nila. Pero sa pagkakataon po ito, yumaman na sila. Marami na silang ari-arian. Marami silang mga tupa, kambing at mga bakaw. At sa mga pagkakataon ito, nagkaroon na rin sila ng mga tauhan. At ano po nangyari? Yung daw lugar nila doon ay maliit na, hindi na sapat para doon sa mga siguro pinagsusugaan nila. Kaya yung mga pastor doon, yung mga tagapag-alaga nila ay nag-aaway-away na rin. So sabi nila, hindi ito dapat mangyari. Sabi ni Abraham, tayo magkamag-anak, huwag tayong mag-away. Kaya sila po ay naghiwalay. Yun po ang kanilang napagkasunduan na sila po ay maghiwalay. Si Lot po ay pinili niya po yung sa may bandang kapatagan. Ito po ay isang maunlad na lungsod, pero ito ay malapit sa Sodom. Kung alam niyo po yung Sodom, ito po yung syudad na puno po ng kasamaan. Ang mga tao po dito ay lahat ang mga ginagawa ay laban sa kagustuhan ng Panginoon. Ito po yung natupok, yung nasudog. So, ito po, si Lot po ay ito nagpunta kasi na-attract siya doon sa ganda raw ng kapatagan at kung paano ito ay puno ng katubigan din. Pero si Abraham ay nanatili muna doon hanggang siya ay lumipat din doon sa Hebron naman at tumira sa malalaking puno sa Mamre. So ano po pinakikita sa atin dito? Nung pong pagkahiwalay nila na yun, ay yun din po yung paglipat ni Abraham para magtayo ng altar sa Hebron. So nakikita po natin dito, may pagkakataon po na kailangan natin pumiwalay sa mga lot ng mundong ito o sa ating buhay. Kasi po, yung pong mga bagay na yun o yung mga lot na yun, maaaring tao, maaaring sabihin natin, ito ay mga toxic relationships. O maaaring ito ay mga makamundong bagay na kailangan natin ihiwalay ang ating sarili. Ang separation po na sinasabi dito ay yung consecration. I-separate mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi makakapag-purify sa iyo. Dahil ikaw ay patuloy na lumalakad sa kabanalan ng Panginoon, you have to consecrate yourself and purify yourselves. Ihiwalay mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi na angkop sa iyo. Nakuha niyo po yun? We have to separate ourselves from the lots of this world or sa ating buhay. Ito po yung nagdi-distract sa atin upang tayo ay hindi patuloy o humadlang sa lakad natin sa ating pananampalataya. At mahalaga po ito dahil mas magiging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Amen? Kasi minsan baka hindi natin namamalayan, nagpupuno na pala tayo ng mga distractions sa buhay natin. Amen po ba? Sino po maraming distractions dito? Marami po? Marami po ba distractions? Diba? Sa social media pa lang, diba? Distraction na. Diba? Maaaring kung may mga TV pa dyan, di dagdag pa ulit. Paano pa kung merong mga, ang tawag mo dito, bad influence? So, sabi nila, yung mga BI ka, yung ako sa iyo, mga ganun tipo, diba? So, paano po yun, diba? Kailangan tayo, may pagkakataon po na tayo ay, kahit nasa mundong ito, tayo ay wala sa mundong ito, sabi nga ng Biblia. We are in this world, but not of this world. Ayan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka makikihalubilo sa iba. Kasi kailangan mo rin na ikaw ay mag-minister sa mga tao. Kaya po yan, kung alam niyo po yung pinuntahan din na yun ni Abraham, yung pong lugar na yun ay, ikaw ay nandito sa lugar na yun, ang ibig sabihin po ay house of God. Yung pong lugar na yun, ano yung lugar na yun ang sinabi? Ayun. At tapos po yung dito sa kapila ay lugar naman ng mga parang tambakan ng mga sirang bagay. So, kailangan po natin at one point na, although nandito ka sa lugar na nais ng Panginoon sa iyo, sa tahanan ng Panginoon, ay kailangan nag-minister ka pa rin sa mga broken people, hindi po ba? Sa mga nangangailangan ng mga mag-minister sa iyo. So, nandun ka po sa kalagitnaan doon. Pero hindi ka nagpapa-apekto. Yun po ang ibig sabihin natin. Kaya kung ano yung kailangan mo, i-separate yung sarili mo,
i-separate mo. Kung ito ay distraction sa iyo, ay kailangan mong isang tabi. Amen? Amen po ba? Amen. Ayaw kumain. Ayaw magpag-iwalay sa mga bagay. Amen? So ano po yun? Yun po ang ating altar of separation, consecration po, or purification. So ano po ang una? Altar of encounter, prayer, and then separation. Ang pang-apat po ay altar of sacrifice. Ito po yung huli. Final altar ni Abraham. So tingnan po natin yung binasa po natin yan kanina sa scripture reading. Sige po, ano ninyo nga po, basahin niyo po. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaysa-isa ang mga na kasi-isa. At huwag tayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. At sa akin na sa lugar na ituturo ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang mga batal at inilagay si Isaac matapos kapusin. Nang sasaksihin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Nabigyan ko ngayong handang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa amin ang kaysa sa una. Amen. So sabi ko nga po, ito ang last altar o final altar ni Abraham na nakarecord po dyan. At ano pong nakita natin? Talaga pong sacrifice, ano po? Makikita natin yung palang pong paghihirap na dinanas si Abraham. Palagay ko, wala po tayong narinig na reklamo, hindi po ba? Wala tayong narinig na pagtutol sa kanya. Pero siguro ano sa mamatay-matay na siya talaga sa kanyang kalooban. Biruin mo yun. Tapos yung torture na kailangan niya mag-travel ng 3 days. And then, ito pa yung altar na kailangan niya umakyat sa bundok. Nakita niyo po yung bundok na kanyang inakyat. Ito po yung muraya. Kanina burol lang, ngayon bundok na. Bakit dinadalhan siya ng Panginoon sa mas mataas pang lugar? At dito niya po nakamit yung pinaka tuktok ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan, makikita po natin bakit ito pinakamahirap. Ito po ang most difficult and challenging altar of all. But also, the most important. Tingnan po natin bakit ito mahirap dahil kailangan po ng sacrifice, ng sakripisyo. Bakit po pinakamahalaga rin ito? Dahil ang nire-require ng Panginoon sa atin ay ang pinakamahalaga rin. Pinakamahalaga sa buhay natin ang hinihiling ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Samuel, kung naririnig niyo po yun, lagi di ba sinasabi, obedience is better than sacrifice, di ba, Pastor? Obedience is better than sacrifice. Pero ang konteksto po ng sacrifice na sinasabi dito, ay sacrifice po na naghahandog lamang sila ng hayop. Doon po sa Samuel, doon sa unang Samuel. Paano po kung ganito, kagaya nito na ang sasakripisyo mo ay yung talagang napakahalaga sa iyo? Ito po ay sacrifice ng isang pinakamahalagang tao sa iyo. Ito ay yung mahalagang bagay sa iyo, sabihin natin. Ito yung kaisa-isang anak mo, kagaya nga po itong kay Abraham. Yun po ang konteksto dito at iba po doon sa konteksto ng sinasabi natin. At may, tingnan niyo po ito, may mga pagsunod po. Meron na, nire-require ng Panginoon na sumunod tayo pero walang sakripisyo. Di ba? Pero meron po mga pagsunod na nire-require ng Panginoon o nais na makita sa atin ng Panginoon pero kailangan natin magsakripisyo. Nakita niyo po yung double na mag-o-obey ka na sa Panginoon pero may sakripisyo pa. So, ito po yung pinakikita sa atin dito. Makikita natin na yung handog na sakripisyo ni Abraham ay naroon din actually yung pagsunod niya. So ito po yung matatawag din nating altar of obedience. Ang sabi po dito sa 12, sa verse 12, natitiyak po ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kahit sa isa mo anak. Alam niyo po kung ano nakita ko dito, yung sinabi ng Panginoon na hindi mo pinagkait sa akin kahit sa isa mong anak. Alam niyo po, hindi naman si Isaac ang kailangan ng Panginoon.
Hindi po yun ang nire-require ng Panginoon kay Abraham. Ano po? Ang puso ni Abraham. Yun po ang nais ng Panginoon na makita kung willing siyang i-give up kung ano yung bagay na pinakamahalaga para kay Abraham. Kaya po sa altar na yun, hindi po si Isaac ang nakikita ko na nakaratay. Ang nakikita ko pong nakaratay ay si Abraham. Actually, ang ino-offer doon ay ang puso ni Abraham. Tinitingnan ng Panginoon kung kaya niya ipagkaloob yung bagay na yun. Ano yung bagay na yun? Sino yung tao na yun sa iyong buhay na i-give up mo sa Panginoon? Handa kang ipagkaloob sa Panginoon. Ano yung bagay na ito? Handa ka bang ibigay ito sa Panginoon? At kung kaya mo yun, ibig sabihin, kaya mo ibigay ang lahat sa Panginoon. At handa kang sumunod sa Kanya. Kaya nga po ito yung pinakamahirap na altar. Pero ito po yung humupo kay Abraham for the rest of his life. Ito po yung altar na kinailangan din niya umakyat, sabi ko nga, sa bundok. Pero na-reach niya yung peak ng kanyang faith. Ang kwento po ito, kung narinig niyo na po, ay alam natin na ihalin tulad sa ating Diyos Ama na pinagkaloob ang kanyang sariling anak, hindi po ba? Bilang sakripisyo, bilang handog para sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. At si Jesus po ang nagsakripisyo para sa ating lahat. Mga kapatid, tinatawag ka pa ng Panginoon Diyos sa altar of sacrifice. Maaaring ito yung altar na ayaw mong puntahan o isipin man lamang. Ayaw mong isipin yan. Isang altar na, alam niyo po yun yung hinihiling yung buong commitment mo sa Panginoon. Maaaring altar na tinatawag ng Diyos na siguro maglingkod ka dahil ayaw mo pang sumubok na maglingkod. O maaaring tinatawag ka sa pagpapastor dito. Kasi hinihiling ang commitment mo dito eh. O hinihiling na mag-disciple ka. O yung mag-share ng mabuting balita niya, mag-level up, sabi nga sa pananampalataya, o give up na bagay na isang mahalaga sa iyo. O maaaring siguro yung pwede natin sabihin, vision na hindi mo maiwan-iwan din. Di ba? Maaaring sobrang pride mo. Maaaring sobrang galing mo sa isang tao na hindi mo maibigay o hindi mo maisuko. Di ba? Marami po itong mga bagay na ito. Sabi natin kanina na challenging yung altar of sacrifice, pero ito po ay rewarding. Sabihin niyo po, rewarding. Rewarding. The altar of sacrifice is also a place of provision. Kanina po, nai-connect ko lang yung sinasabi ni Sister Aileen, ano po, yung kanina yung sinasabi niya patungkol po dito sa sacrifice, patungkol po sa sinasakripisyo natin, binibigay at inaalay at hinahandog natin, sabi niya, the best, di ba, sa ating Panginoon. At makikita po natin dito, gusto ko pong sabihin ito, kapag sinakripisyo mo para sa Panginoon, ang pinakamainam mo, may ilalaan siya sa iyo. Tama po? Ulitin niyo nga po, basahin niyo. Kapag sinakripisyo mo para sa Panginoon, ang pinakamainam mo, may ilalaan siya sa iyo. He will provide for you, mga kapatid. When you choose to obey God, kagaya po ng ginawa ni Abraham, He provides. And when you choose to obey God, nandun po yung blessing, di ba? Lagi po namin yan itinuturo. Genesis 22:13-14. Ang sabi po doon, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaman. Kaya minsan siguro magtataka. Minsan magtataka tayo, Lord, bakit hindi mo provide ito? Lord, bakit walang provision? Ang tanong, ayan, inihandog mo na ba yung pinakamainam sa Panginoon? Diba? Yung pinakamainam natin. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, yung binasa po natin, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mo, anak. Baka meron po tayong mga pinagkakait pa sa Panginoon ng mga bagay na hindi pa natin maibigay-bigay. Hindi lang po bagay, maaaring yung time mo, di ba? Yung time mo lang, hindi mo maibigay sa Panginoon, pero ito yung most precious commodity na maaaring maibigay mo sa Panginoon, di ba? Yung simpleng time, yung simpleng i-aalat mo na time o place para sa Panginoon. Marahil may nais pa siyang ihandog mo pa sa Kanya. O may nais pa siyang makita sa puso mo, magaya na nakita niya kay Abraham. Si Abraham po tinawag na friend of God.
Tinagurian po siyang friend of God ng Panginoon. Bakit po? Kasi naging malapit po siya sa Panginoon at nakita ng Panginoon na kaya niya ibigay ang lahat sa Kanya. Ang mga altar po sa buhay natin ay tanda ng ating pananampalataya at paglago natin sa ating pananampalataya. Amen po? It is a place of worship, commitment, and sacrifice. Magtayo po tayo ng mga altar sa buhay natin. Huwag po tayo manghiram basta. Alam niyo po yun, yung ay manghihiram na lang ako ng altar ng iba. Ibig ko sabihin po, yung alam niyo yun, hindi niyo ma-experience kasi ito sa sarili niyo eh. Parang nakikishare ka na lang. Kami po mag-asawa, kahit magkasama kami sa isang kwarto, ay hindi po ang bawat isa sa amin ay naghihiraman ng, alam mo yun, yung time o altar namin o yung place sa Panginoon. Alam niyo po yung may kanya-kanya kami. Pagka time na kami ay makikipag-liig sa Panginoon, ay wala kaming pansinan. Wala kaming usap-usapan. Kasi sa Panginoon namin yung inihahandog. Huwag natin hayaan din na humadlang sa atin sa paglapit natin sa Panginoon. Ano man po yung distraction na yun, kaya po natin kung talaga natin gugustuhin. May paraan palagi. Hindi pwedeng excuses na lang palagi. Hindi ba? Amen po? Amen. Dahil kung tayo ay may kagustuhan, may kapamaraanan, sabi nga, di ba? So build an altar to encounter God daily. Build an altar to pray regularly. Build an altar to separate ourselves from the things or people of this world that distracts us. Or build an altar to offer our best to God. Yun po yung sacrifice natin, to offer our best to God. And sometimes ang hinihiling po ng Panginoon ay mag-obey namin tayo. Ngayon 2021 po, focus on building the altars in your life. I-focus niyo po yun. I-build ko, Lord, ito, itong prayer life ko, itong word ko, yung mga promises mo, Lord, itong encounter ko sa iyo sa araw-araw, sa devotion ko, Lord, i-build ko itong pagiging dapat mo sa akin, yung sa paglakad ko sa kabanalan sa inyo, ito po ay aking pag-iigingin. Lord, itong sacrifice ko sa iyo, may mga bagay akong i-give up. Lord, itong aking ino-offer sa iyo, bibigay ko pinakamainam sa iyo. Ngayon 2021, if we focus on building the altars in our life, makikita po natin kung paano ang Panginoon ay kikilos sa ating buhay. Makikita po niya kung paano tayo ay mabibuild up din as a man and woman of God. Makikita natin kung paano tayo ay iangat ng Panginoon. Makikita natin kung paano. Yun po yung blessing na makikita natin in obeying God, in walking doon po sa mga nais ng Panginoon sa ating buhay. Makikita po natin that He will work powerfully. He will fulfill His promises sa ating buhay po. At makikita po natin na talagang ang Panginoon ay mag-provide sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. So build your altars. Build the altars in your life. Tumayo po tayo na. Mabuti at tapat. Maraming salamat sa pagkakataon ito at narinig namin ang mensahe mo. Maraming salamat dahil pinaalalahanan mo muli kami, O God, sa mga bagay na maaaring napagwawalang bahala namin. Panginoon, patawarin mo kami kung aming mga altar, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo, Panginoon, ang aming paglapit sa inyo, O God, ang aming pagpapalago sa pananampalataya sa inyo ay minsan isinasantabi namin. Dahil kami ay napupuno ng mga bagay na nakakapag-distract sa amin, ng mga bagay na umaagaw ng aming atensyon. Lord, ng mga bagay na maaari, Panginoon, na nakakapag-discourage sa amin. But Lord, God, we pray, Panginoon, that as we walk, Panginoon, by faith, habang kami po ay patuloy na nananampalataya sa inyo, Panginoon, habang kami ay nagpo-focus sa inyo, amin din, Panginoon, na pagtibayin. Itatag namin, Panginoon, ang mga altar na ito sa buhay namin. Pagigingin namin, Panginoon. Panginoon, na Ikaw ang unahin namin sa lahat ng bagay, O God. At makikita namin, Panginoon, na tunay nga, nakakatagpuin mo kami doon sa lugar na iyon. Kakatagpuin mo kami, Panginoon, sa
your reward is great, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. So maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw na nga po ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy, Panginoon, na ang kapangyarihan mo, O God, ang kumilos sa bawat isa sa amin. At Panginoon, ingatan mo ang bawat isa ng aming pamilya, Panginoon, sa pagharap namin, Panginoon, sa mga araw na mga susunod pa, O God. Patuloy namin, Panginoon, na unahin ka at alam namin, Panginoon, ng lahat ng ito ay dadagdag sa amin. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ba tayo sa benediction? Yes, po. At sa Kanya na makagagawa ng higit pa na maaari natin isipin o hilingin sa pamamagitan ng Kanyang kalakasan, ng Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa bawat isa sa atin. Sa Kanya nawa ang kapurihan at kaluwalhatian, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang nag-uumapaw na biyaya at habag ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, at ang pakikisama, ang pakikisa, ang kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu ay sumaating lahat. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen!